Mabuhay mga Malaya. So ngayong araw na to ay binisita ako ng isang kaibigan na si Cyper. Actually, galing siya ng Japan. Bumisita lang dito sa Pilipinas. Lagi naman siyang ganun, palabas-labas ng bansa. At tuwing lalabas siya ng bansa, papunta sa Japan, ay dumadaan talaga siya dito sa akin para magchika-chika muna kami, ganyan. Tapos magpapa-guide na rin o magpapagabay. Tapos blessing din siya para sa travel niya. So, ganun yung naging tradition na. And actually, tradition na rin naman to noon pa na nagkakaroon ng pagbabasbas bago bumiyahe ang isang tao at nakasanayan na rin namin gawin yun. Kaya dumadaan siya dito sa akin bago siya bumiyahe sa labas ng bansa or papunta sa ibang bansa. Hindi ko alam actually, may sorpresa pala siya sa akin. Ano This nga? is an 18K goal na ikaw. Nakita ko siya sa Japan. So sabi ko, nagpagbibigyan ako isang tao. Tapos nakita ko itong So this is a gift from Japan. Una ko nakita to, sabi ko, bibigyan ko ang isang tao na sobrang malapit sa puso ko and nag-guide sa akin. So this is an 18K gold earring. Ay, bongga. It's I think it's a leaf or a wing. Parang different rin. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah, of course. Just check mo na lang kasi baka mahulog. Medyo sobrang dainty niya. Perfect siya dito, parang i-accent ko sa mga... Yan. I-make sure mo na lang na super secure siya, baka kasi mahulog siya. Deserve mo yan. Thank you na po. Thank you so much. Yan ang aking pa-birthday. Ayun. Again, maraming salamat Cyper sa iyong napakagandang advance birthday gift. Napakaganda ng feather na gold na ito dahil mahalaga din sa akin to dahil yung connection ko sa mga ibon ay napakalaki. And napag-usapan na rin naman natin yung gold. No? I-share ko na rin sa inyo ang ilang kaalaman tungkol sa mga ginto. So kung ngayong mga panahon na to ay tinuturing natin ang ginto na bilang isang praktikal lamang na bagay, noong unang panahon ang mga ginto ay hindi lamang to basta-basta na praktikal na bagay. So ang mga ninuno natin at magpasa hanggang ngayon ang mga naniniwala sa diwataan ay ang ginto ay isang napakasagradong gamit. And in fact, noong unang panahon kapag marami kang suot na ginto, ito ay nagsisimbolo ng katapangan, katanyagan at protection din ito para sa mga hindi maayos o hindi kaaya-ayang mga nilalang. Dahil nga dyan, ang ginto ay napakasagrado sa mga diwata at sa ating mga ninuno. And speak of ating mga ninuno, alam nyo ba dati na kapag namamatay ang isang tao ay pinapasamahan nila ng mga ginto or magagandang bagay o mga palamuti para maging maayos ang paglalayag nila o nang namayapa papunta doon sa kabilang buhay. Dahil pinaniniwalaan kapag marami kang suot na ginto, mas mabilis kang makikilala ng mga ancestors mo or mas ma-appreciate ka ng mga namayapa na rin dahil makikita ka nila na maayos ang iyong kalagayan nung nabubuhay ka, tanyag ka o kaya naman ay pinarangalan ka or minahal ka dahil bihis ka ng maayos at marami kang ang suot na ginto. Kaya kapag nakasuot ka ng ginto sa kamatayan mo or sinuutan ka ng ginto, ganun yung magiging parang mapapadali ang iyong paglalakbay sa kabilang buhay. Liban doon, meron din silang ilang mga tradisyon dito, yung gold death mask. Yung gold death mask, maraming mga versions ito mula mayroong sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, sa Butuan at kung saan pa. Yung death mask na ito, isinusuot ito ng namayapa din. So, tinatakpan ito usually yung mata, ilong at bibig sa paniniwala na parang hindi malapitan ng mga opportunistic spirit yung katawan at hindi pasukin ng mga body snatcher. So ito yung usually mga tigbusaw or yung mga busaw. So yun, sinusuot yung death mask. Isa sa mga paniniwala doon is parang
maiwas kasi nakakasilaw ito para sa mga hindi maaayos or hindi mabubuti na, na mga nilalang o yung mga opportunistic spirit. Kaya may mga ganon. And marami pang iba actually, marami pang mga kahalagahan ang mga ginto. Kahit nga yung mga brass, di ba kulay ginto siya. So meron din itong spiritual value. So kung papansinin natin, nung unang panahon, pinapadala yung ginto sa kamatayan. So hindi lang ginto, no, pati yung mga punyal, mga kampilan at kung ano pang mahalagang bagay, pinapabaon ito pag namatay o inilibing ka. Dahil yung paniniwala nga na sa kabilang buhay madadala mo ito at mayroon kang status at makikita na pinapahalagahan ka nung nabubuhay pa. Dahil dinamitan ka ng maayos. Tapos kung ano man yung bit-bit mo na gamit, yun yung parang magsisimbolo ng katayuan mo nung nabubuhay ka pa. Medyo taliwas siya sa paniniwala sa panahon na to na ang ating mga kagamitan na praktikal ay hindi madadala sa kabilang buhay. Doon sa ating mga ninuno, ang paniniwala nila na kailangan dalhin doon sa libingan dahil ganun din ang kalalabasan nito sa kabilang buhay. So kung namatay ka na hindi marangyang yung kasuotan or wala kang magandang damit, no. So ganun din ang lalabas sa kabila pag naglakbay ka. At pag nakita ka ng mga ancestors mo din or ng mga taong namayapa na parang hindi ka kaagad marirecognize kasi napakasimple mo lang. Kasi hindi ka masyadong dinamitan. So parang lumalabas ay walang nagmamahal at walang humahanga sa'yo dahil hindi ka nakadamit ng marangya. So ganun yung ilan sa mga paniniwala. For sure marami pang mga iba't ibang beliefs tungkol dyan. Pero anyway, yun lang yung maibabahagi ko sa ngayon. And I hope na nagkaroon kayo ng kaunting idea kung gaano kahalaga ang ginto sa diwataan ng spirituality. So sobrang sagrado kasi nito. So yun lang. Anyway, nagpatuloy din kami dito ni Cyper na tuloy na kami sa aming pagbabasbas para sa kanyang pagbiyahe. So binasbasan na rin siya and then meron ding paglilinis ng diwa or yung cleansing para whatever na mga lakbayin niya sa darating na biyahe maging smooth at hindi malapit sa kung anumang mga hindi magandang pangyayari. So maraming salamat mga Malaya sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod, mabuhay kayong lahat. Paalam.